Una-una, nag-concentrate ako kung ano yung gusto ko para sa channel ko. So, doon ako nag-concentrate sa short. Hi, good evening, good afternoon, good morning sa lahat. Kung sino man nakakita sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Gusto ko lang pong i-share kung paano lumaki unti-unti ang aking channel. Kasi marami din ako mga napapanood no, how to grow your channel or kung paano kumanda ang iyong subscribers o kaya yung kailangan natin kung paano mag-grow dito sa YouTube. I-share ko yung experience ko dito sa growing ng aking channel. Maraming nasasabi kong mga tips, ang pinaka-basic na ganito, kung gaano gumanda yung channel mo, kung paano magiging legit yung mga subscribers mo. Marami din akong na-finalize kung bakit ang sinasabi nilang ganito maganda, pero I apply to myself din sa aking channel, pero it doesn't work. Ito lang yung mga tip na pwede kong i-share sa inyo kung ano yung bagay, bakit from 2,000 umabot na ako ngayon ng 7,000 subscribers. Legit yun without yung binabayaran, kasi alam naman ng mga taga-YouTuber na mga malilit na katulad naming YouTuber, bumibili kami ng mga subscribers o kaya nagsasubscribes kami sa iba't ibang mga sikat na vloggers na kumbaga para magkaroon lang ng mga dikitan ng mga bananas. So ito lang yung pinaka tips ang maibibigay ko para gumanda ang inyong channel at saka tumaas ang inyong subscribers. Ang una ginawa ko para gumanda at dumami yung subscribers ko, ito walang halong biro to. Una-una, nag-concentrate ako kung ano yung gusto ko para sa channel ko. Yung para sa akin, marami kasi worldwide ang nanonood, more or less dito related sa Macca. Ayan, related sa area na to. So doon ako nag-focus. Una-una, gagawin mo kung ano yung focus ng channel mo. Kung yung channel mo more on sa mga pagluto-luto, ay doon ka magko-concentrate lang. Kung yung channel mo or the travel vlog, doon ka magko-concentrate sa mga travel vlog mo. So sa akin, nag-concentrate ako sa aking YouTube channel related dito sa religious, at saka pinakita ko kung ano yung lugar na to, at saka yung ang pinaka main talaga yan. Maraming nanonood at saka maraming nagsasubscribe. Sa pangalawang ginawa ko is konti lang yung nanonood ng aking video, pero doon ako nag-concentrate sa short, yung YouTube short. Gumagawa ko ng mga content related dito, ayan, related dyan sa Clock Tower, related dito sa Masjid al-Haram, related sa mga taong gumagawa, related dito sa mga taong yan, mga nagtatrabaho, naglilinis. Yung related din sa ito sa video na ito, yung sa Kaaba, all over the world, kasi makikita mo naman doon sa analytics yung geographic, kung sino yung mga nanonood na bansa sa iyo. Pero ang pinakamarami kasi, maraming pumupunta dito sa lugar na to, yung Uzbekistan, Kyrgyzstan, marami din mula sa US, Canada, UK, Philippines, India, Bangladesh, Pakistan. So lahat yun is marami silang marami akong subscribers, tsaka marami ding nanonood doon sa na yan, sa aking YouTube short. Pangatlong ginawa ko para mag-improve ang aking subscribers, mula sa 2,000 umabot ako hanggang 7,000 na ngayon, within 1 month. Within 1 month lang po yun. Ipapakita ko dyan kung paano tumaas yung subscribers ko because of YouTube's shorts. Yun lang. At ang ginawa ko sa pangatlo ay ang pag-upload ko ng YouTube short, at least 10 videos ng aking
ito yung aking content related sa Masjid al-Haram or related dito. Yan, lahat noon is ginawa ko para ma-improve yung mga subscribers, na legit subscribers ng aking channel. Ang pang-apat na ginawa ko para ma-improve ang aking channel ay ang ginawa ko lahat ng mga thumbnails, kung ano yung thumbnails doon na magaganda, parang sinearch ko din sa sa aking sa mga YouTube, nag-search din ako kung ano yung pinakamagandang mga thumbnails. Ginaya ko rin yun para in every time mag-upload ako ng YouTube short, ginagawa ko yung parang attractive siya sa mga viewers, at makikita nila talaga dito ako sa lugar na to, nandito talaga ako sa lugar na to, na kung saan maraming nanonood at saka maraming viewers. Yun. At ang pinaka-last talagang minomonitor ko kung bakit dumami at tumaas ang aking subscribers ay ang oras ng aking pag-upload. Yung 10 videos na ginagawa ko sa loob ng isang araw, chinecheck ko yung oras doon sa sa analytics. Chinecheck ko yung oras, kung anong oras yung maraming nanonood. Makikita mo naman yun sa dito, yan napapakita ko. Makikita mo naman doon kung yung naka-highlights yung color code. Pag makikita mo yung mga color code kung anong oras na maraming viewers ka, doon ka mag-upload, at doon maraming nanonood ng yung viewers, especially sa YouTube shorts ko. Doon ako nag-upload kung anong oras. Katulad ko, yung oras kasi nandito sa Middle East, ang oras na mataas yung color code ng aking viewers, maraming viewers nanonood, tulad ng 9 o'clock ng umaga, tapos after 12 o'clock ng tanghali, then sa hapon naman merong alas 4 hanggang alas 5, maraming nanonood doon. Tapos sa gabi, yung alas 8 ng gabi, at yung pinakalas talaga around 11 to 12 o'clock ng madaling araw. So doon lang yung mga oras na yun nag-upload ako ng video short ko, at saka yung mga ibang ginagawa kong yung ginagawa kong content. So sa panglima, ang pinaka-importante is check mo kung anong oras ng analytics mo, na kung saan maraming nanonood sa iyo. Marami akong ginawa research, pinanood dito sa sa aking YouTube. Isa lang yung nakita ko na nag-advise, at saka magandang advice niya ang ginawa niya, at yun ang pinalo ko. So parang may sense yung iba na gumagawa ng content. Sinasabi nila, ito yung gagawin mo, ito yung ganyan ang gagawin mo, para lang makakuha ng viewers, para kasi trending, basta kung paano magiging maganda yung flow ng yung channel. So ganun lang, gumagawa lang sila ng mga sabi-sabi, pero merely fact, kung ano yung algorithm, kung ano yung ipa-follow mo sa mga uploaded ng video mo, doon lang magbabase. Pero ang pinaka-importante, gawin mo yung pinaka-5 tips. Una-una, mag-focus ka kung ano yung tungkol sa channel mo. Pangalawa, mag-upload ka ng maraming YouTube shorts, at least 10 video sa isang araw. Yung pangatlo naman, i-check mo kung ano yung mga oras na maraming nanonood sa iyo. Doon makikita ng yung algorithm ng iyong channel para maraming manonood sa iyo. Tapos yung pang-5,
tsaka yung panghuli, yun ang yung pinakamagandang mga thumbnails na gagawin mo sa iyong videos. Yun, sana may natutunan kayo sa aking ginawang video na to, kung paano lumaki ang iyong mga subscribers na legit. Hindi lang yung banana bibilin mo, pero yung legit mismo talaga nagsasubscribe sila ng organic. Yun ang pinakamaganda kasi babalikan at babalikan ka. Check mo lahat yun lang ang pinaka-5 tips na ginawa ko na para lumago at saka maganda ang mga subscribers na pumapasok sa channel, yung pinaka-organic at babalikan ka. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong mga tips dito sa aking channel. Kung mayroon kayong mga katanungan, just leave your comments below. Don't forget to like, share, and subscribe. At least mag-comment kayo para makikita natin kung ano yung progress ng iyong channel. Huwag mong kalimutan mag-leave ka ng comments kung ano yung mga gusto mong tanungin. Yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking channel. Sa loob matagal na panahon yung channel na yan, pero ngayon is nag-i-improve na siya pataas na ng pataas. Mula 2,000 umabot na ngayon ng 7,000 mahigit. So salamat sa lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli.